na makausap. Ang totoo, nag-iisa ka. You're very alone. Meron kang girlfriend, may boyfriend na asawa ka. Pero hindi mo alam bakit ganun. Wala kang mapagsabihan ng problem mo. You feel na kapag tinapos mo yan, tapos na din lahat. Na parang wala na, Lord, ito na. Kapag tinapos ko yung buhay ko, kapag tumawid ako dyan at nagpasagasa ako, kapag tumalon ako dyan sa building na yan, tapos na lahat ng paghihirap ko. Alam niyo po, sabi, siguro iniisip natin, kasi syempre, ganun talaga. Maraming problema no? Totoo po yan. Pero alam niyo po, minsan pa mag-iisip tayo, kailangan ko kumita, syempre, walang oras na mga ganyan. Pero alam niyo po, bakit kung totoo po na ang pera po ay makakasagot sa mga problema natin. Again, I'm not against money, pero alam niyo po, kung totoo na ang pera ay sagot sa lahat ng problema, bakit meron pong mga mayayaman na sila po ay nag-overdose sa drugs, sila po ay nagsusuicide? Bakit po ganun? Mayaman na sila. Pero iniisip po nila, wala pa rin kwenta ang buhay nila. Dahil alam niyo po, only Jesus can satisfy. Kung ikaw po ito, narinig mo tong message na to, ate, alam ko na yan, paulit-ulit na lang yan, ang dami na nag-share niyan dito. Alam mo, may sasabihin sa iyo ang Panginoon. Ang sabi po ni Jesus, ang sabi po ng Panginoong Jesus, Isaiah 61, "The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the broken-hearted." Alam niyo po, kung ikaw yung tao na yan, na ang puso mo ay masakit, you are broken-hearted. If you are that person na merong nanakit sa iyo, someone has broken your heart. If you are that person na hindi ka minamahal ng taong mahal mo, you are begging for love. Naghahanap ka ng love sa buhay mo. Alam mo, ang ipibahagi namin sa iyo, makakarinig ka ng mga testimony na malalaman mo na ang buhay mo ay mahalaga sa Panginoon, na ang pagmamahal na hinahanap mo sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, even sa nanay, sa tatay mo. Sino po dito ang may galit ka sa puso mo? Alam mo, sabi ng Panginoong Jesus, magpatawad ka dahil pinatawad ka rin ng Panginoon. Ngayon, iisipin mo, ate, ano namang correct niyan dyan sa sa sinasabi mo? Diba? Alam niyo po, ngayon sasabihin ko sa inyo, from the rate of 1 to 10, 10 ang highest. Kung ngayon ang huling sandali ng buhay mo, haharap ka sa Panginoon, sa tingin mo, papapasukin ka ba niya sa heaven? Siguro isipin natin, ate, wala nakakaalam yan. Alam mo, wala nakakaalam yan. Kasi pag namatay tayo, wala na yan. Diba? Hindi na natin maalala lahat. Pero tonight, the Lord will reveal the truth to you tonight. Na sinabi sa iyo ng devil na kapag namatay ka, matatapos na lahat ng problema mo. Hindi totoo yan. If you're that person, gumagawa ka na ng suicide letter. Minsan nandiyan pa sa notes mo. Ayoko na. Gumagawa ka na ng goodbye letter. Sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa girlfriend, sa asawa mo. Gumagawa ka na ng goodbye. Kung ikaw yon, alam mo ba yung nag-viral? Meron pong isang nag-viral po na post. Yung lalaki pong ito, siya po'y nakangiti. Ngiti-ngiti siya. And then, but then and again, yung mga kaibigan niya, nagulat po sila. Wow! Grabe, alam niyo ba si tumalon siya? Or nag-suicide siya. If you're that person na pinapakita mo lang sa harap ng maraming tao, sa harap ng nanay mo, ng tatay mo, pinapakita mo sa mga anak mo, even sa asawa mo na malakas ka, pero yung totoo, hirap ka na. Ang totoo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Alam mo, pumupunta ka sa church, nagpupunta ka sa church, pero paglabas mo ng simbahan, ganun ka pa din. You are still addicted to pornography. Ikaw ay alipin pa rin ang sin mo. Kaya sasabihin po natin, ate, ganun talaga. Kasi di ba? Lamat niyan. Alam niyo po, gano'n talaga, nakakasala talaga ang tao. Alam niyo po ba, ang sabi po ng Panginoon sa Romans 6:23, ang kapayaran po ng kasalanan ay kamatayan. So alam niyo po, sa ayaw at sa gusto po natin, naharap po tayo sa Panginoon. 2 Corinthians 5:10. Tayo po iharap po. Nakatingin po ang Panginoon sa atin. Naharap po tayo. Ang sabi po ni Jesus, kung ang sanhi ng pagkakasala mo ay mata mo, duputin mo yan. Kung ang sanhi ng pagkakasala mo ay ang kamay mo, putulin mo yan. Mas maigi pa na mapunta ka sa langit na hindi kompleto ang body mo kaysa mapunta ka sa buo katawan mo. Ngayon, ano pa ibig sabihin nun? Literal po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ni Jesus po to is physical death. Hebrews 9:27, it is appointed to man to die, and after that is judgment. Nakatakda sa tao mamatay. At after niyan, ang pag-uusga ng Diyos sa ayaw at sa gusto mo, tatayo ka sa Panginoon. Kung ikaw narinig mo ang sinasabi mo, ate, sawa na ako dyan sa mga religion na yan. Alam mo, madami ako narinig na ganyan. Alam mo, yung pastor na yan, mga makasalanan din naman yan. Alam ko na yan, ate, nakailang church na ako. Wala ko makitang perfect church. Alam ko na yung mga Bible na yan. If you're that person na iniisip mo na alam mo na to,
ang sa totoo, hindi mo pa alam. Dahil alam mo, ang meron lang ikaw ay religion. You just experience religion, but you never experience ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi mo pa nararanasan na pinapagaling ng Diyos ang puso mo. Hindi mo pa nararanasan na pagalingin ng Diyos kung ano man ang nagpapabigat sa iyo ngayong gabi na ito. Alam mo po, napakaikli po ng buhay po natin. Alam niyo po, yun po yung sabi ng Panginoon sa atin. We will face the Lord. Baharap po tayo sa Panginoon sa ayaw at sa gusto po natin. Ang lahat po ng mga sinabi at inisip po natin, lahat ng nasa puso mo, ay ipapanagutan po natin yan sa harap ng Panginoon. Whether you consider yourself as an atheist, whether you consider yourself as an agnostic, o wala kang pakailang sa mga bagay tungkol sa Diyos, sa ayaw at sa gusto mo, haharap ka sa Panginoon. Pero ito po yung sinasabi namin sa iyo, hindi ito pananakot, hindi po ito, tinatakot po kami, no? Tinatakot, manipulation, hindi po. Ito po ay totoo. Alam niyo po ba, kapag meron pong isang tao na nagsabi sa iyo na siya ay namatay at napunta siya sa hell, napunta siya sa heaven, marahil sasabihin niyo po, ay siguro hallucination ko lang yan. Hallucination ko lang yung mga bagay na yan. Baka hindi totoo yan. Met ko lang yan ang gamot. Diba? Pero kung paano po, kung 1,000 ang nagsabi, paano kung 100,000? Paano kung 1,000,000 tao ang nagsabi na hindi nagbabasa ng Bible, na walang pakailang sa Diyos, pero sila po ay napunta sa heaven and sa hell. Maraming isipin po natin ay, baka hallucination lang nila yon. Alam niyo po, ang hirap pong isipin na gano'n kapag 1,000,000 tao, 1,000,000 tao, libo-libo mga testimony sa YouTube. If you have your cell phone, search this. Bill Wiss, 23 minutes in hell. If you are that person, nahawak mo yung cellphone mo, na nagtataka ka pa sa sinasabi ko, totoo ba yung mga sinasabi nito ni ate? Alam mo, bakit hindi mo i-search? 23 minutes in hell, Bill Wiss, B-I-L-L. W-I-E-S-E. I-search mo yan. Alam mo po si Bill Wiss, pinakita po sa kanya ng Panginoon ang hell. Isang araw po, madaling araw, 3:00 po yun. Alam niyo po ba kung ano po nangyari? Kukuha lang dapat siya na malamig na tubig. And then bigla na lang po siyang bumagsak. And then nakita niya yung sarili niya. Parang may kumuha sa kanya ng monster. And then itinapon siya sa pader. Naramdaman niya nagkadurog-durog ang lahat ng buto niya. Hanggang sa kahuli-huli ang buto niya. Naramdaman niya nagkadurog-durog yun. And then bigla na lang po siyang dinala sa isang gate. Nakakita po siya ng maraming gate, ng madaming gate, maraming prison. And then nakita niyo po yung mga tao doon. Hindi mo ma-identify kung sino ang lalaki. Hindi mo ma-identify kung sino ang babae. Dahil lahat po sila ay puro skeleton. At sila po ay nag-aapoy. Nag-aapoy sila. Ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag ka matakot sa tao na kaya pumatay ng pisikal. Kaya kang saktan ng tao. Kaya patubuin ang katawan mo. Kaya gawin yan sa'yo ng tao. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga salita, huwag ka matakot sa tao. Tao lang sila. Kaya ka nilang patayin in a physical. Matakot ka sa Diyos na kaya magtapon sa iyong kaluluwa, na kaya magtapon sa iyong katawan sa impyerno. Ano po ibig sabihin nun? Na mararamdaman po natin, mararamdaman mo ang pain, mararamdaman mo ang regret, na sana pala nakinig ako, sana Lord, naging seryoso ako sa iyo. If you're that person na naghahanap ka ng tao nang tutulong sa iyo, na lumago sa faith mo, pero hindi mo alam kung kanino ka lalapit, hindi mo alam sa dami ng mga nagpo-profess na sila ang way, hindi mo na alam kung kanino ka lalapit. If you're that person, you can come here and we can pray for you and we can help you in this journey. Tutulungan ka namin sa paglakad mo sa Panginoong Jesus. Again, this is not religion. Wala po kaming dalang anumang church, hindi po kami manghihingi kahit piso. Wala po manghihingi sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, wala pong lalapit at magbibigay ng sobre. Wala po. Dahil alam niyo po, ang sabi ng Diyos, magbigay ka ng libre dahil libre ka rin nakatanggap. Kaya sa gabing ito, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami manghihingi after this. Simple lang po ang gusto namin. If you're that person na iniisip mo na kapag ginawa mo to, kapag nag-suicide ako, tapos na lahat. If you're that person, I'm telling you right now, hindi totoo yan, hindi matatapos lahat. Dahil umpisa pa lang yun. Mag-uumpisa pa lang ang journey mo. Alam mo, ang sabi po ng salita ng Diyos,
Ituon natin ang ating paningin hindi sa mga bagay na physical, kundi sa mga bagay na spiritual. Alam niyo po ba, darating po ang ating Panginoon. Ang sabi po sa 2 Peter, nagtitimpi po ang Panginoon. Alam niyo po kanina, di ba? Meron po dyan yung mga bata, nag-aaway sila, no? Pero alam niyo po, yung Panginoon, kung tayo po yan, siguro magagalit na tayo agad. Sobrang galit na galit, no? Pero alam niyo po, ang sabi po ng Panginoon, siya po ay nagtitimpi. Alam niyo po yung galit niya, hinuhog niya. Hindi niya pa hinahayaan na bumagsak ng buo yung galit ng Panginoon. Iniintay niyo po yung bawat isa na tayo po yung makapag-repent, makapagsisi po tayo. Ngayon, iisipin niyo po, bakit ba ate? Alam mo ate, hindi naman ako nakapatay. In fact, ako nga yung pinakamabait sa amin. Pero ito yung tanong ko sa'yo. Ni minsan ba, ikaw ay nagsinungaling? Ni minsan ba, ikaw ay nanood ng pornography? Ni minsan ba, may galit ka sa puso mo? Ikaw ba ay biktima ng abuse? If you're that person na iniisip mo, wala naman akong kasalanan, ba't ako mag-repent? If you're that person, ikaw ay nakapagsinungaling, ikaw ay nag-iisip ng malaswa sa isang babae, sa isang tao na hindi mo asawa, kung ikaw ang taong yun, alam mo ba na nagkasala ka na agad sa ating Panginoon? Alam niyo po, ang sabi po ng Diyos, lahat po yan ay pananagatan po natin sa ayaw at sa gusto po natin. Romans 5:8, while you are still sinner, Christ died for you. Ang sabi po ng Panginoon, nung nag-enjoy ka sa kasalanan, ito po yung mga batang ito, nakikita niyo sila, ng mga panahon na ang gugulo nila. Tayo po, ng mga panahon na nag-enjoy ka sa alak, na nag-enjoy ka sa drugs, ng mga panahon na ikaw ay nakikipag-sex sa tao na hindi mo naman asawa, ng mga panahon na yan, mahal ka ng Panginoon. The Lord loves you. Mahal ka ng Diyos. Alam niyo po, meron po kami mga bata na pinagpipray. Sila po ay umiiyak sa Panginoon dahil nararamdaman po nila na mahal po sila ng ating Diyos. Nararamdaman po nila na mahal sila ng ating Panginoon. Again, this is very short lang po. I will ask you again, if this is the time, kung ito na yung huling mong oras sa mundong ito, sa tingin mo, tatanggapin ka ba ng Panginoon sa kanyang tahanan? Again, sabi po ni Jesus, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. It's not your religion. Kahit anong simba mo, kung pagdating ng Monday to Saturday, ikaw po ay nalulubog mo pa rin sa sin. Kung ikaw ay nakakasala pa din, ikaw ay mananagot sa ating Panginoon. Hindi po tayo maliligtas ng ating church. Kahit anong attendance mo, kung ikaw ay sa isip at sa puso mo, ikaw ay walang kabanalan, lumalakad ka sa kasalanan. Ang sabi po ng Panginoon, maluwag po ang daan na papunta sa kaparusahan, pero yung daan po na papunta sa Kanya, that is a narrow road. That is a risky road. Alam niyo po kung bakit? Kasi marami po tayo i-give up, marami tayong iiwan. Alam niyo po, marami ngayon nakikinig ka. Hindi mo pinapakinat na talagang seryosong nakikinig ka. Kaya ngayon nakikita ka ng Panginoon. Ang mga sinasabi namin ng Word of God sa'yo. Ito yung iiwan ko sa'yo. Kung dumating ang oras na sobrang dilim na, sa tingin mo sobrang guilty ka na, parang hindi ka na kayang patawarin ng Panginoon. If you are that person na iniisip mo na hindi ka kayang patawarin ng Diyos, iniisip mo na may nagawa nga, na ikaw lang ang nakakaalam, na parang hindi ka na kayang patawarin ng Diyos. Alam mo, sabi sa book of Isaiah, though your sins are scarlet, I can make them white as snow. Kahit ang kasalanan mo ay sobrang dumi pa, sobrang dilim, na parang mas madilim pa sa sky ngayon. Ang sabi ng Panginoon, kaya kanyang linisin lahat ng ginawa mo nung bata ka, lahat ng gagawin mo pa, lilinisin ka ng Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa book of Galatians, Jesus become curse for you. Si Jesus po ay naging sumpa para sa iyo. Siya ang naging sin. He became sin. He knew no sin. Yung pag-abuse na nangyari sa iyo, yung pagmumura mo, yung pag-inom mo, yung pag-disrespect mo sa magulang mo, yung pagtawa mo, tuwing nakikinig ka, tuwing may nag-share sa iyo ng Word of God, yung pagloko-loko mo, tuwing may nag-invite sa iyo sa church, yung mga bagay na yan, habang ginagawa mo yan, nung panahon na mas pinipili mo na magpunta sa bar, mas pinipili mo ubusin ang pera mo sa alak, kaysa subukan na pumunta sa church, kaysa subukan basahin ang salita ng Diyos. Ng mga
panahon na tinatawanan mo ang salita ng Diyos dahil sinasabi mo, alam mo, wala akong pakialam dyan. I don't care. I don't want anything to do with God. Galit ako kasi hinayaan niyo itong mangyari sa akin. Kung totoo may Diyos, bakit may nanakit sa akin? Bakit may nag-abuse sa akin? Ba't ang gulo-gulo ng pamilya ko? Kung totoo may Diyos, bakit nangyayari to? If you're that person, this is what I'm gonna tell you tonight. It is not the Lord. Hindi ang Panginoong Jesus ang may gusto na depress ka. Hindi ang Panginoong Jesus ang may gusto na umiiyak ka sa gabi at hindi mo alam kung sino kakausapin mo. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay nagbe-breakdown ka habang nagtatrabaho ka. Alam niyo po, ako po ay nagtatrabaho. At nung ako po ay malayo sa Panginoon, nagbe-breakdown po ako. Habang nasa laptop ako, bigla na lang ako umiiyak. Bakit po? Dahil ang bigat. Ang bigat na hindi mo alam ang kinabukasan mo. Ang bigat na hindi mo alam kung bukas may trabaho ka pa. Kung bukas may negosyo ka pa. Alam mo, sabi ng Panginoon, si Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Alam ng Diyos ang plano niya. Pero alam mo, wala magagawa ang Diyos kung patuloy mong mamahalin ang sanlibutan ito. Ang sabi ng Diyos, sabi ng I will pass away, but thy word will never pass away. Mamamatay po tayong lahat. We will all go to the last breath and you will face the Lord. Whether you like it or not. Sa ayaw ko at sa gusto mo, harap ka sa Panginoon. At magaling sasabihin mo, Lord, hindi ko po alam. Hindi ko alam na may hell. Hindi ko po alam, Lord, na hindi pala makapasok sa heaven. Kung hindi kita tatanggapin, kung hindi ako susunod sa iyo, hindi ko po alam. Alam niyo po, hindi na po natin masasabi. That tonight, you have heard. Only Jesus is the way to heaven, not our religion. Religion can give you rituals, do's and don'ts. Bibigyan ka ng mga listahan ng mga bawal. Bibigyan ka ng mga listahan na gagawin mo. Pero sa totoo, pag uwi mo, depressed ka pa din. Pag uwi mo, hopeless ka pa din. Pag uwi mo, gusto mo pa rin mag-suicide. That's religion. Pero alam niyo po, ang sinasabi ni Jesus, the Lord can hear you tonight. If you're that person, hindi po kami nangihingi. Kahit piso, wala kaming hinihingi. Alam niyo po, meron po kami napag-pray sa binyan. Alam niyo po, nakaupo lang siya para hindi siya nakikinig. Pero nung nilapitan po namin siya, bigla na lang po siyang umiyak. And then nakachat ko po siya. Ang sabi po niya, pinakita niya po sa akin yung suicide letter na ginawa niya at ibibigay niya na dapat sa anak niya. That very same day, ibibigay niya na po sa anak niya yung suicide letter na yon at pinakita niya sa akin yon. Nung araw po na nakilala namin siya, nung araw, this very same day, ganito, nakikinig lang din siya. Alam niyo po, parang wala lang sa kanya. Pero alam niyo po, nakachat ko siya, and napag-pray po namin siya. Alam niyo po, sinabi niya, that day, dapat susuko na siya, magsusuicide na po siya. Pinakita niya yung suicide letter. Pinakita niya po yung kamay niya, punong-puno ng dugo. And then naglalaslas na po siya. If you're that person tonight, you will know that that's not the plan of the Lord for you. Hindi gusto ng Diyos na nilalaslas mo ang iyong kamay. Hindi gusto ng Diyos na pinapatubo mo ang kamay mo. Dahil sa tingin mo, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Alam niyo po yung babae ngayon, iyak po siya ng iyak. Isang linggo na po siyang hindi makatulog ng ayos. Depressed po siya. That day, that night, pinag-pray po namin siya. And then, nag-chat po siya sa akin kinabukasan, ate. Sabi niya, alam mo ba? Hindi mo alam. Natakot ako, sabi ko, baka ano kaya hindi ko alam. Di ba? Baka ano kaya ginawa ko dito. Diba? Sabi ko niya, ate, hindi mo alam kung gano'ng ginhawa ang ginawa mo kagabi. Hindi po ako yon, ang Panginoon po yun. Hindi mo alam na isang linggo na akong hindi makatulog. Isang linggo na siyang depressed. Hindi po siya makatulog. Hindi po sila makakain ng ayos. That very same night, umuwi po sila. For the very first time, after that 1 week, nakatulog po siya na maayos. Amen. Grabe po. So, amen. Hindi po kami nangihingi, no? Huwag po kayo mag-alala. No, libre po ito. So, amen. So, ano po sinasabi po namin sa inyo? Na ang Diyos ay hindi religion. Jesus is alive. The Holy Spirit is in this place. John 14. Ano po yung sabi ng Panginoong Jesus? Hindi kita iiwan mag-isa. Ibibigay ko siya, the Holy Spirit will come. He is your comforter. Siya ang comforter mo. Kung sa gabi, hindi ka makaiyak. Ay, kung sa gabi, iyak ka ng iyak. Nag-iisa ka. The Holy Spirit is your comforter. He will comfort you. Dahil yung po ang promise ng Panginoon. Pero una po, you have to repent. Again, sasabihin mo, wala naman ng kasalanan. Hindi mo nang pumatay. Pero alam niyo, ito ay tanong ko sa iyo eh. Ni minsan ba ikaw ay nagsinungaling? Ni minsan ba ikaw ay nagmura?
Pinagnasahan mo ba ang isang tao na hindi mo naman karelasyon? Kung ang sagot mo po ay oo. Oh. If you're that person, can you follow this prayer? Huwag niyo po no? Amen. If you're that person, the Lord wants to touch you tonight. Alam ko po, ang mga batang ito, no? Amen. Sana po mag-aawat sa kanila, no? Diba? Okay, sige po. Mag-pray po tayo, no? Mag-pray po tayo. If you're that person, kung sa tingin mo that this is your last day, if you're thinking to end your life right now, please don't. Huwag mong gagawin yan. Mahal ka ng Panginoon. Your life is very important to the Lord. Mahal ka ng Diyos. If you're that person, huwag mong hayaan na masayang ang buhay mo. O ikaw po ay malapit ka na sa tingin mo, parang feeling mo, Lord, parang ayoko na, suko na ako, give up na talaga ako. Hindi po. Ang sabi po ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pamamayaan. You're not alone. Hindi ka nag-isa. If you're that person, tonight, the Lord wants to touch you. Pwede kang pumunta dito. Gusto mo bang ipag-pray ka namin? If you're so depressed, baka nahihiya ka, no? Sabi niyo ba naman malalapit namin kayo, kalalapit na lalapit dyan. Maybe hindi ka makalapit dito. Pero lalapitan ka ng Panginoong Jesus. The Holy Spirit will touch you. If you're that person, ito yung sasabihin ko sa'yo. Gusto ng Panginoon, makasama ka na. In my Father's house are many mansions. The Lord loves you. The Lord wants to pour out His love for you. Talaga ang buhay mo. May pag-asa pa. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Tolo, wala na akong pag-asa. Hanggang dito na lang ako. Alam mo, ngayon, sa tingin mo, mahirap ka. Pero ang sabi ng Diyos, kung mamamatay ka, at susunod ka sa Kanya, meron ka mansion sa langit. Hindi po yung dahil sa religion. Yun ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, lilinisin ka niya ang kasalanan mo, lahat ng guilt mo, lahat ng kahihiyan mo, mawawala yan. Lahat ng depression mo, lahat ng iniiyak mo sa gabi, lahat ng kabigatan na nararamdaman mo sa puso mo, magkakaanin yan ng Panginoon. Pero hindi yan magagawa ng Diyos. Kung hindi ka lalapit sa Kanya, buong puso, nasasabi mo, Lord, patawarin mo ako. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Kung ako ba'y nakalimot sa'yo, sige, sumunod ka sa panalangin, kahit sa isipan mo lang. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Kung binabaliwala kita, patawarin mo ako. Kung hindi ko pinapahalagaan ang mga salita mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Kung mas mahalaga sa akin ang mga bagay sa mundo, patawarin mo ako. Kung mas mahalaga sa akin ang pera ko, patawarin mo ako. Kung binabaliwala kita, Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw ang sagot sa lahat ng hinahanap ko. Ang tunay na pagmamahal, higit sa pagmamahal na kaya nabigay ng mundong ito, nasa iyo. Panginoong Jesus, patawarin mo ako kung na sinusunod ko ang katawag ko kaysa sa iyo. Panginoong Jesus, patawarin mo ako kung tinatawanan ko lang ang mga salita mo. Panginoong Jesus, gusto pang gumalaw
natin sa'yo. Panginoong Jesus, Thank you, Jesus. naniniwala po ako kahit gaano karumi, kahit gaano kadilim, kahit gaano ka nakahihiya ang kasalanan ko, tinatawag mo na ako at papatawarin mo ako. Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nagdududa pa ako sa'yo. Susunod ako sa'yo dahil pinatawad mo na ako. Panginoong Jesus, pagalingin mo ako sa oras na ito. Banal na Espiritu, pumasok ka sa buhay ko. In the name of Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, pumasok ka ngayon sa puso ko. Gusto kong gumaling. Gusto kong mawala na itong depression na to, itong anxiety na to, itong heaviness na to, itong demonyo na to na naririnig ko sa gabi na sinasabi na kitiling ko ang buhay ko. Panginoong Jesus, susunod ako sa iyo. Mula ngayon, hanggang sa huling hininga. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen po. So, amen. Mahal po kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Jesus died for you. Oh, Jesus. Praise the Lord. Iniisa-isa. Praise God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Yun. Sana po lahat na-blessed din sa message. Sana na-encourage din yung Disconnect iba ka nga. Nakakonect ka ba? na Hindi po. dito sa mundo natin ngayon na ginagalawan, hindi lang Hi! dapat katawan natin yung may lakas, kailangan din ng spiritual natin na lakas. Okay. In case. Okay. And yung spiritual na lakas natin ay ang pagkain ng isang salita ng Diyos. Be, pwede pa lagay. Okay. Thank you. So, guys, I want to share lang muna ng konting testimonies ko lang. Praise the Lord. Kasi nakita ko tong Sogo. Before, nung wala pa akong Diyos sa puso, ang dami kong pinasok na ganitong hotel. Na may kasamang babae. Iba-ibang hotel yung pinapasok ko. Akala ko nakaka-enjoy siya. Iba-ibang hotel, iba-ibang bar. Sarili ko lang yung iniisip ko dati. And nung time na na-realize ko na halos paulit-ulit lang, halos ako lang yung nag-benefit dun sa ginagawa ko. Ako lang yung nasisihan. Ganun nag-decide ako tumalikod dun sa mga ganong gawa. I tried na pumunta sa church. And one time na pagpunta ko sa church, unang beses, hindi pa siya ganun ka-effective. Kasi nawiwir ko sa loob ng church. Kasi galing ako sa labas. Hindi ko alam yung mga pinagagawa sa loob, hindi ko alam kung ano nang nangyayari. Marami nagsishare, maraming naiyak sa loob ng church. And then lumipas yung araw. Nakita ko yung sarili ko na umiiyak na kapanood sa church. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa naisip ko yung mga ginawa ko ng mga nakaraang buhay ko. Inisip ko yung ginawa ko dun sa mga nakaraang taon. Sinayang ko sa mundo. Dati isa rin ako sa mga taong hindi tumatanggap ng ganito, tinatawanan ko yung ganito. Akala ko to wala lang. Alam kong salita ng Diyos pero hindi siya effective sa akin. Pero nung nakilala ko yung Diyos, yung nalaman ko kung sino siya, nung pinakita niya at pinakilala niya yung sarili ko sa akin,
ipakita yung kung sino siya, yung sakripisyo niya sa atin, na hindi siya dapat binabalewala dahil hindi niya tayo binabalewala. Kahit sobrang makasalanan natin, lagi tayong pinapatawad ng Diyos. And then na-realize ko na Hey, nakabalik ko doon. nandito pala tayo para sa misyon. Hindi lang kami. Or maybe nauna lang yung calling namin. Pananiniwala ko, lahat tayo may calling. Lahat tayo may season. Tatawagin tayo ng Diyos lahat para sa misyon. And ang mission natin dito sa mundo is to spread His words. Ipalaganap yung mga ginawa niya sa atin, yung sakripisyo niya sa atin. At magtulungan tayo para ma-save yung isa't isa sa magitan ng Jesus. And na guys, ang ano ko ngayon is about forgiveness. Kasi nakita ko yung mga bata dito kanina na Pero alam ko, nag-aaway, walang patawaran. si Jesus ba siya naman Siguro babalik ulit kami dito para sa inyo. Sino dito? Sino dito? Ikaw ay meron kang galit. Sino ba dito yung ano, yung parang hanggang ngayon, meron pa rin galit kung sa kapwa niya. Hanggang ngayon, binaramdam pa rin yung galit. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapagpatawad sa kapwa. Sa utang, sa relasyon, sa ex. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin kinakapagpatawad sa kanila. Ayun na, ang susunod na magkakaroon. Diyos, kailangan magpatawad din tayo kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Kung din tayo dapat magpatawad sa kapwa natin. Ngayon tayo mo bang magpatawad ngayong gabi? Tayo mo bang patawarin ngayong gabi? Yung taong nagkasala sa inyo, sa your friend, family relationship, share ko lang itong ano, sa book of Ephesians. Ephesians 4:32 sabi dito, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpapatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman na magpatawaran sa inyo ng Diyos kay Kristo. Guys, ang Diyos nagpatawad. Ano pa tayo? Kung hanggang ngayon nakagapos ka pa rin, may nakagapos pa rin sa iyong galit, then this is the night, itatanggalin ng Diyos yung galit ko sa puso mo. Dahil hindi gusto ng Diyos na araw-araw ang galit, hindi gusto ng Diyos na araw-araw ang may tampo sa kapwa mo. Ayaw ng Diyos na nagsasabog ka, ayaw ng Diyos na umiiyak ka dahil galit ka sa kapwa mo. Alam niya ba na magpapatay ka? Alam mo na Lahat gustong maging masaya ng Diyos. Choice mo na pero kahit choice mo na hindi nagpatawad, pinatawad ka pa rin ng Diyos. So kung ngayon, napatawad mo na. Kung ngayon napatawad mo na yung iba, o napatawad mo na yung kapwa mo, paano ka naman papatawad ng Diyos? Yan sabi din dito sa Ephesians 4:22-24. Ang sabi dito is, ang inyong tungkol iwan ang kanyang pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ayon sa halayan ng pandaraya. At kayo magbago
sa espiritu ng pag-iisip. Ano ba sinabi? Ano ba sinabi dito? Kahit anong panalangin mo Sa Book of Ephesians na kailangan mamatay para sa kasalanan mo. Hindi mo ba ma-realize? Hanggang ngayon ba, nandun ka pa rin sa point na paggawa ng masasama sa bisyo, sigarilyo, alak. Ang Diyos ang gumawa ng mundo. Praise God, thank you. Kailangan natin sumunod kung sino yung gumawa sa atin. At paano tayo? Ano yung response natin sa Diyos? Kailangan natin i-share the word of God sa iba. Kung sa hindi pa talaga alam. Dahil pag hindi mo pa alam ang mga words na to, nagaling sa Diyos. Talagang delikado ka kasi hindi mo, wala kang alam. Puro kasamaan lang yung papasok sa isip mo. At hindi mo maiisip na kasalanan mo mga yon. Hindi mo maiisip na nalulubog ka na sa kasalanan. Hindi mo maiisip na pinapatay ka na. Guys, ito yung trap ko ng kaaway sa atin. Binibless tayo ng kaaway, binibigay niya yung mga gusto natin. Maging aware kayo dun sa mga blessings na nakatanggap nyo dahil hindi lahat ng blessings galing sa Diyos. Tayo din mag-bless ng kaaway. Dahil gusto nyo mag-bless ka para hindi nyo maisip. Para hindi nyo maisip ang Diyos. Para ilayo kayo sa Diyos. Hindi mo siya kasama. Tatama ko, hindi ko kita kailangan. Yan, guys. Kailangan ko na si Jesus, ngayon pala. Sabihin mo, Ang Panginoon. mission natin dito sa mundo. Tanggapin na natin ang katotohanan na ginawa tayo ng Diyos para sa isang mission. Para ipalaganap ang kanyang salita. Gusto ko po. Hallelujah. Dahil ang salita ng Diyos ang kaya kong maligtas. Dahil Diyos lang ang kaya makapagligtas sa iyo. Hindi mo kayang iligtas ng sarili mo. Hindi ka kayang iligtas ng magandang gagawin mo. Hindi ka kayang iligtas ng pagtulong mo sa magulang. Hindi ka kayang iligtas ng pagnegosyo mo. Hindi ka kayang iligtas ng pera at kayamanan mo. Pagdating ng judgment, iiwan mo yan lahat dito. Sabi nga niya, di ba? Huwag kang mag-invest masyado dito sa mundo. Mag-invest ka sa langit, mag-invest ka sa kanyang kingdom. Dahil lahat ng kayamanan na makakamit mo dito ay kakalawangin. Pwedeng manakaw. Ngunit ang kayamanan na meron ka sa langit, hindi mo nanakaw. Sa'yo yun. Namatay ka. Kaya kami, kahit may mga trabaho kami pagod, Sunod ako sa'yo. ng katawan, pinili namin magpunta dito para sa inyo, para sabihin sa inyo na mahal kayo ng Diyos. Kahit ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magsama kayo sa dulo. Dahil lahat ng nilikha ng Diyos deserve ang kanyang harian. Hindi natin deserve ang lake of fire. Gawa yun ang kaaway. At kung ngayon, yan sabi ko kanina, kung hindi ka pa rin nakakapagpatawad sa kapwa mo, maybe this is the night. Napatawarin mo na ang mga taong yun dahil pinatawad na tayo ng Diyos. Matagal na nakalipas. And kapag napatawad na natin yung mga taong yun sa buhay natin, tumalikod na rin tayo sa mga masamang gawa. Accept Jesus in your heart. Dahil kung wala kang Jesus sa buhay, mapapahamak ka. At ayaw ng Diyos na mapahamak ka.
Guys, bigyan nyo ng oras ang Diyos. Hindi lang bibigay mo sa kanyang spare time dahil ang dami niyang oras na binigay sa'yo. Alam mo ba na nabubuhay ka walang dahil sa kanya. Binibigyan ka kanya ng chance na buhay. Madami na siyang buhay na kinuha. Kailan mo ba may isip na magbago? Kapag ka may sakit ka na, kapag ka matanda ka na, yung iba nagiging rason, bata pa naman ako eh. Pag mga 50 na siguro, tsaka ako magbabago. Guys, maraming din kinukuhang bata. Maraming din namamatay kahit bata pa. Walang alam sa mangyayari bukas. Hindi natin alam. Diyos lang ang may alam na mangyayari bukas. Marahil ngayon safe tayo. Marahil ngayon buhay tayo pero hindi natin alam yung bukas. Kailan pa natin tatanggapin ng Diyos sa buhay natin? Pagkahuli na. Guys, kapag kahuli na, huli na talaga. Gustuhin mo mang magbago, pero hindi na pwede. Kaya ngayon, encourage namin kayo na magbago. Talikuran ng mga bisyo, talikuran ng maling gawa. Magpatawa sa kapwa, sumunod sa Diyos, mabuhay ng magkabanalan. Dahil ngayon ang gusto ng Diyos para sa atin. Hindi naman mahirap. Nagpapahirap lang sa atin kasi gusto meron tayo mga bagay na gusto. Nagpapahirap lang sa atin kasi hinagana tayo ng kaaway. Sige, sabihin mo, hallelujah. Tayo naman po, Diyos sa buhay. Nakakadali na rin madaya. Sabihin na sa ilang barkada na tayo mag-inom tayo. Tara mag-vlog tayo, tara sa motel. Mamalagot tayo kasi wala tayong Diyos sa buhay. Pero kung may Diyos ka sa buhay, kung kilala mo talaga ang si Lord, naiisip mo pa lang, hindi mo nagagawin. Sabi sa'yo na wala kang kwenta. Right now, Dahil i-conview ka na agad ng Holy Spirit. Nanghina lang yung iba, pero nandiyan pa rin yan. Hindi yan iiwan yan. Ano yung dapat mo gawin? Isingin mo. Kausapin mo. Dahil ang Espiritu na nasa iyo ay tao. Diyos din yan. Espiritu yan ng Diyos na nasa iyo. Kailangan ka-update sa Kanya. I break that. Any limitation to the weak. Anything. Right now, I break that curse. Right now, I break that. In the name of Jesus. In the name of Jesus. These children, kung kayo ay nandito Guys, kayo, nandun na tayo sa mga nasa last days na tayo. Makikita na natin yung sign na muling pagbalik ng Diyos. Makikita natin sa balita yung mga nangyayari sa bawat dako ng mundo. Paglaganap ng mga antichrist, mga disasters, persecution, pagpatay sa mga Kristiyano, pagpatay sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Makalat tayo dito sa Pinas. Dahil sa ibang bansa, kapag ka nakita ka nagsashare ng Word of God, pwede ka nilang patayin. At marami lang pinatay sa pagsashare ng Word of God. Pero dito sa Pinas, malaya tayo. Pwede natin ibahagi ang salita ng Diyos dito. Pero nakahirap. Akala ko nakakahiya. Akala ko walang point yung pagsashare ng Word of God. Pero tinignan ko kung sino yung sinashare ko sa iba. Tinignan ko kung sino yun. Tinignan ko yung sakripisyo yun para sa akin. Eh na-realize ko na kahit anong gawin ko dito sa mundo, kahit ano pang napasin ko dito, kahit ano Comment po kayo, fire emoji. gawin ko para sa kanya, hindi nyo natutumbasan yung binigay niya para sa atin. Kayo ba kaya nyo ibigay ang buhay niyo para sa isang tao? Pero siya, wala siyang kasalanan. Madami siyang pinagaling. Marami siyang tinulungan.
Pero nung ginawa ng tao, pinatay siya ng tao. Kung tutusin, pwede siyang umalis. Pero dahil mahal niya tayo, dahil ayon ang nararapat para maligtas tayo sa kasalanan natin, pinili niyang mamatay para sa atin kahit hindi niya kasalanan, kahit hindi siya involved doon sa mga kasalanan natin. Kaya guys, sana ma-realize nyo yung sakripisyo ni Jesus para sa inyo, na namatay siya dahil mahal niya tayong lahat. I encourage you guys na magbago ng pananaw, na lumapad at buhay ng may kabanalan at manampalataya sa Diyos. Dahil siya lang makakapagligtas sa atin. Guys, if meron kayong prayer request, kung gusto nyo tanggapin si Lord ngayong gabi, gusto nyo tanggapin si Jesus ngayong gabi, pwede kayong lumapit. O kung nahihiya kayo, pwede kayong sumabay sa panalangin. Kung nasan man ngayon nakatayo, sige pa, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we thank you for this day, Lord. Thank you po sa isang araw na naman po na binigyan niyo po sa amin. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa blessing. Salamat sa protection, Lord. Salamat sa namatay para sa amin, Lord, kahit hindi mo kailangan namatay para sa amin. Lord, salamat sa buhay ko at buhay ng pamilya ko. Kaibigan ko, Lord God. Binigyan mo pa rin kami ng pagkakataon para makita ulit ang ganda ng mundo. Salamat at binigyan mo pa rin kami ng pagkakataon para ipalaganap ulit ang salita mo, Lord. Para maka-encourage ulit ang mga tao na hindi ko pa kilala, na hindi ko pa tinatanggap. Life lay down, I surrender now. Give you Lord, everything. salamat sa lugar na to, Lord God. Salamat sa mga tao na nandito. Na pinahagian mo ng iyong salita. Na binigyan mo ng pagkakataon para maligtas sa kasalanan nila. Lord, simula po ngayon, magpapago na ako. Simula ngayon, iiwan ko na yung mga bisyo mula ngayon. Susunod na ako sa mga sinasabi mo. Simula ngayon, pagpupuhay na ako ng magkabanalan. Lord, salamat sa kaligtasan. Lord, humihingi ako ng tawad, Lord, kung hindi kita nabibigyan ng oras, or kung nabibigyan man kita ng oras, spare time lang yung nabibigay ko sa'yo. Lord, simula ngayon. Welcome po. Shout out 2 million viewers. Ating 2 million viewers. Diba? May inaasikaso ako negosyo. Like and share po our stream. Kahit nag-aaral ako. Sa 2 million viewers Lord, po. maraming salamat, Lord. Sobrang takila mo. Ikaw ang tunay naming Diyos na sasambahin. Wala kaming Diyos na ibang sasambahin, Lord. Ikaw lang. Dahil ikaw lang, Jesus, ang nagligtas sa amin sa kasalanan. Ikaw lang ang nagligtas sa amin sa kamatayan. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito. Hallelujah. Sana all, sana lahat kayo na bless. And sana lahat kayo na-encourage to sa Word of God. And sana lahat kayo nataniman. Kasultan ng Diyos. Alam ko, hindi ko man alam yung nararamdaman niyo, pero alam ko, kumitilos na ang Diyos para sa buhay niyo. Maraming salamat po magandang Diyos. Ako muna ba? Out. Out. Right now. Out.
Magandang gabi po ulit, San Pedro. So ako rin po, taga San Pedro, taga dito rin po ako. Sa Tagalandayan po ako. And again, we are here to share the word of God. Hindi po kami manghihingi. Wala po kaming hihingin. Kahit 5. No, wala po kaming iaabot na sobra sa inyo. And wala po kami dala-dala dito ang pangalan ng church. Wala po kami dala-dala dito ng religion. Tanging dala-dala po namin sa pangalan ni Jesus. Dahil naniniwala po kami na wala pong religion, walang pangalan ng church, walang pastor, walang pare, walang santo, o anuman na bagay ang kaya magligtas sa atin o magbago ng buhay natin kundi si Jesus lang. Sabi po sa Bible na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin ng Diyos na lumalabas sa ating mga bibig. Alam niyo po, tayo pong Pilipinas, we are Christian country. Pero nabalot po tayo ng religion. Nabalot po tayo ng religion. Ano po sabi ng Lord? Sinasabi nila sa kanilang mga bibig na ako'y Diyos, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Nabalot po tayo ng religion. Kala po natin religion ang sagot. Kala po natin religion ang mahalaga. Pero hindi po. Kahit na Katoliko ka o anuman, INC o ano, religion doesn't matter. Religion doesn't matter. Because the Lord wants relationship. Gusto po niya relasyon, hindi religion. Ayun po ang totoo. Tayo po Pilipinas ay nabalot ng religion. Ang nangyari po, dahil sa religion, magwatak-watak tayo, nag-away-away tayo. Ganun po yung nangyari. Ganun po ang result ng religion, nagagawa ng religion. Pero hindi po ayun ang gusto ng Lord. Gusto po niya is relasyon. Relasyon sa Kanya. Ayun po yung gusto ng Lord. Ano po, lahat, itong physical na buhay natin, is lalaho po ito. Lahat po, yung mga bagay na meron tayo ngayon, it is just temporary. Wala po lahat. Kung ano man na meron ka, pera, bahay, lupa, o ano man, lahat po yan lilipas. Pero ang salita po ng Lord, kahit kailan, hindi po wala. Hindi po lilipas ang salita ng Lord. Kahit nasabihin mong stable ka na ngayon, marami ka ng pera ngayon, lahat po yan mawawala. At hindi po natin alam kung bukas buhay pa tayo. Hindi po natin alam, kahit kami po, hindi po namin alam kung mamaya o bukas buhay pa kami. Wala pong makakapagsabi dito na buhay pa siya bukas. Sigurado siya na buhay pa siya bukas. Sabi ko sa Bible, huwag natin ipagyabang ang bukas. During prayer. And then we pray for it Huwag na po natin mawala. Wala ipagyabang. na daw. Ay, bata pa ako. Ano masasabi mo? Wala pang excuse sa kamatayan kahit bata ka pa, kahit ilang taong ka pa. Yes! Hindi po natin alam kung next week, next year, next month, buhay pa tayo o dito pa tayo sa mundo. Hindi po sa tinatakot kayo, pero ayun po ang totoo. Hindi po natin alam. Maghari ka. Hindi po natin alam, hindi po natin hawak ang buhay natin. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking testimony. Grade 3 pa lang po ako. Nasa church na po ako. So batang church po ako. Tuwing linggo, nasa church ako, nagsisimba ako. Kasama ko yung mga tao sa church. Pero pag Monday to Saturday, ang layo po ng buhay ko. Pag Sunday lang ako mabait. Pag Sunday lang ako banal. Pero pag Monday to Saturday na, kung ano-ano na ginagawa ko.
Alam niyo po, naabot po ako sa pornography, sa masturbation, nakikipag-sex po ako sa hindi ko asawa. Hindi ko po kinakahiya yun. Hindi ko kahit kailan po, hindi ko po ikakahiya yun. Dahil alam ko, na binago na ako ng Lord. Inayos ng Lord yung buhay ko. At walang religion, walang church, walang pastor, walang pare, walang ministro, walang santo. Ayun po yung ano natin, santo. Lagi po tayo nagdadasal sa santo. Pero wala pong sinabi sa Bible na ganyan. Wala pong sinabi sa Bible na magdasal ka sa santo dahil ang santo, katulad rin natin sila, tao lang rin sila. Sabi po sa Bible, lumapit tayo kay Jesus. Kay Jesus tayo lumapit, hindi kay San Pedro. Hindi sa anumang santo. Kay Jesus. Ganun po yung buhay ko dati. Kristiyano na ako. Pero adik ako sa pornography. Noot ako nanood ng porn. Bumasturbate ako. Nakikipag-sex ako kahit di ko asawa. Ganun po. At wala pong nakapagbago sa akin. Wala pong nakapag-ayos ng buhay ko. Hindi si Jesus lang. Si Jesus lang po. Akala ko dati wala na akong pag-asa. Akala ko ang rumi-rumi ko na. Akala ko hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang ako. Wala akong pangarap. Akala ko walang reason kung bakit ako nabuhay sa mundo. Pero nagkamali ako. Dahil sabi po ng Lord, for I know the plans I have for you. Alam po ng Lord, may plano po ang Lord sa inyo. Sa bawat isa sa atin. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to prosper you. Gusto po ng Lord na maging maayos ang buhay natin. Gusto po ng Lord na maging maayos ang kinabukasan natin. Lagi po niyang iniisip yung kapakanan natin. Kasi tayo lang po yung layo ng layo. Tayo lang po yung layo ng layo. Sabi po ng Lord sa John 3:16. Alam po, siguro po alam niyo po lahat ito. Itong verse na to. Sabi po sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano po ibig sabihin nun? Ano yung ibig sabihin ng pag-ibig na yun? Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Meron po ako napanood na dokumentary sa North Korea. Na tumakas siya, tatay siya, tumakas siya sa North Korea. Diba po yung North Korea, communist country po siya. Tumakas po siya sa North Korea, papuntang South Korea. Naiwan po niya yung mga anak niya at yung asawa niya. At yung pagdating niya sa North Korea, ay sa South Korea, in-interview siya, tinanong siya kung hindi ba niya namimiss yung mga anak niya. Ano yung po sabi niya, every time na kumakain siya, lalo na pag masarap yung kinakain niya, naaalala niya yung anak niya. At umiiyak siya. Ganun po ang Diyos natin na nasa langit. Lagi kanyang naaalala. Lagi kanyang naiisip. Feeling natin, malayo siya pero hindi. Lagi niyang iniisip yung kapakanan mo. Lagi niyang iniisip kung saan ka mapapabuti, kung saan ka aayos. Dahil mahal na mahal ka po niya. Mahal na mahal po niya tayo. Ganun po ang pagmamahal niya. Na kahit ako hindi ko kayang ipaliwanag kung paano yung pagmamahal niya. Basta grabe yung pagmamahal niya. Grabe po yung pagmamahal niya. Na hindi kayang sukatin dito sa mundo. Wala pong kayang gumawa nun. Wala pong kayang magmahal katulad ng Lord, ng Diyos natin. For God so loved the world that He gave His Son.
His only Son. Alam niyo po, para po tayong nakasakay sa barko. Para po tayong nakasakay sa barko, nalulubog. Kakain ka na ba? Hindi, mamaya. Tayo dapat malulunod tayo. Malulunod tayo sa impyerno. Pero ang Lord to the rescue. Ang Lord to the rescue sa atin. May dumating na bangka para isave tayo. Ganun po yung ginawa niya. Pero hindi po sa pilitan. Hindi po sa pilitan. Tinatanong ni Lord, gusto mo ba? Gusto mo ba na sumamba dito sa barko nito? Para maging maayos yung buhay natin. Hindi lang siya basta pinahirapan, hindi lang siya basta pinako sa krus. Hindi lang siya pumunta dito para wala lang. Pumunta siya dito para iligtas tayo. Para linisin tayo. Nakala mo, wala na patutunguhan yung buhay mo, pero meron po. Kahit pa ikaw pa yung pinakamasama sa buong mundo. Kahit adik ka pa. Kahit pumatay ka pa o ano pa ginawa mo. The Lord is willing to forgive you. Sabi po, sa 1 John 1:9, ipahayag mo Alam mo ang na. lahat ng pagkakasala. Yung testimony video, gawin natin pagka yung nag-overnight tayo. At tapat ang Lord, Para isang ano lang. napatawarin ka at linisin ka Oo. sa lahat ng iyong Para karamihan. Ay, lan. Kailan He will wash you. Kailan tayo mag-overnight? Ayun mo ba yung snow? Sobrang puti po ng snow. Pero the Lord can wash you. Pagka yung medyo maluwag yung ano natin, Mas oras. maputi pa sa snow. Pwede yan, Basta lumapit basta bago ka sa matapos Kanya. tong month. Ang magpulong promise, wala pong ibang Tapos next month, ano na natin siya, i-skip na natin siya ng sa isang religion. twice a month, no? Para maging malinis ka, hindi po. Sinabi lang doon, come to Jesus. Lumapit ka kay Oo. Jesus. Mangingi ka ng tawad. Ano daw eh, last week daw yun ang Tanggapin mo siya, manampalataya ka sa Kanya, Last week ng maniwala ka sa October. Kanya. At lilinisin ka niya. excited ka. Bulakan muna. Revival muna. Ano po, meron pong karakter sa Bible. Si Apostol Paul po. Ano po, yung buhay po ni Apostol Paul dati. Siya po'y pumapatay ng mga Kristyano. Kita, mga kasama po kayo? Pumapatay po siya ng mga Kristyano. Mga kasama po kayo? Yung mga tagasunod ni Jesus. Pinapatay niya po lahat. Ganun po. Ganun po yung isa sa mga example na kaya kang linisin ng Lord. Kaya kang baguhin ng Lord. Yung taong yun, pumapatay siya ng mga Kristiyano. Pero binago siya ng Lord. At ngayon, isa na siya sa pinakamagaling, pinaka-anointed na apostol sa Bible, si Apostle Paul. Ang pangalan po niya dati Saul. Pero binago po siya ng Lord. The old is gone, and the new has come. Ganun po yung nangyari kay Apostle Paul. Notorious killer. Notorious killer, number 1 killer. Pero binago ng Lord. At hindi lang po siya. Kahit po sa panahon natin ngayon, marami pong binabago ang Lord. Marami pong inaayos ang Lord na buhay. Na dati mga addict, na dati mga pumapatay, mga drug pusher, mga grabe yung criminal case. Pero binago sila ng Lord. Inayos ng Lord yung buhay nila. Sa mata ng tao, parang imposible. Pero sa mata po ng Lord, lahat posible. Kahit ako po, kala ko imposible na. At kahit kailan po, hindi ko po nakita yung sarili ko. Natatayo dito sa harap niyo, na isi-share ko. Pero, all things are possible pagdating sa Lord. Pag sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, pag inamin mo na makasalanan ka, pag inamin mo na hindi mo kaya, siya na mismo yung kikilos at gagalaw sa buhay mo. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes shall not perish. Wala pong ibang paraan para magkaroon tayo ng relasyon sa Lord. Believe, have faith, manampalataya ka kapatid. Ayaw ng Lord kahit kailan
Hindi po hinangad ng Lord na tayo mapahamak o masira yung buhay natin. O mapunta tayo sa impyerno. Ayaw po ng Lord yun. Hindi po generate ang impyerno para sa ating mga tao. Generate po ang impyerno para kaaway mo? Kila Satanas. Sino kaaway mo? Sino kaaway mo? Generate ang impyerno para kay Satanas. Dapat di ka nakikipag-away. Sino Bakit nakaaway mo? po hindi po hinangad ng Lord na magpunta tayo sa impyerno? Si Satanas lang po ang may gusto na magpunta tayo sa impyerno kasama siya. Dahil balang araw, papahirapan din siya, itatapon siya sa impyerno. Di mo, sorry, galit lang ako sa'yo kanina, pero ano, Yung nakahanda pong parusa para kay tayo. Satanas. At ayaw po ni Satanas na mag-isa lang siya. Gusto niya, na magsama siya ng mga ibang tao. Pero ang Lord po, ayaw po niya. Ayaw po niya. Ayaw po niya na maisama tayo prayer lang, prayer. ni Satanas. Kaya po, pinadala niya si Jesus sa atin Okay lang yan, okay lang. para iligtas tayo. Hindi mo mabawasan pagkalalaki mo dyan, tara. Father, because we shall not tears, but heart, eternal love. Ito po ang prayer niya. Marami na po nagpatotoo na totoo ang prayer niya. Marami pong dokumentaryo ako na panood. Natotoo ang impyerno. Sabihin niyo po, ay, paniguni lang yun, hindi naman totoo yan. Sabi-sabi lang na, chismis lang yan. Paano po pag nagsabi po 1 milyon na nagsabi at yung kalahati doon hindi naniniwala sa Diyos? At ngayon, nagpapatotoo na sila, sinasabi nila totoo ang impyerno. Hindi pa rin po ba tayo maniniwala? Magiging ignorante pa rin ba tayo? Ngayon po, ako po dati. Tinatawanan ko lang rin. Hindi ko rin sineseryoso pag may nagpo-preach. Pero bakit po namin sinasabi to? Bakit po namin ginagawa to? Because it is a vision of life and death. Pero hindi po natin alam kung bukas buhay pa tayo. Gusto ng Lord, bigyan kayo ng pag-asa. Kaya nabubuhay ka pa ngayon kasi binibigyan ka ng Lord ng pag-asa. At pagkakataon para magsisi, para talikuran ang kasalanan. Ayun po ang dahilan kung bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon. Dahil binibigyan ka ng Lord. Grabe po yung grace at yung kahabagan ng Lord sa atin. Grabe po yung pagtitimpi sa atin na kahit na sa gitna ng mga kasalanan natin sa lahat ng mga ginagawa natin na hindi maganda. Pero binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay. Si Jesus, even though na hindi siya nagkasala, even though na matuwid siya, sabi po sa Romans 3, lahat po tayo nagkasala, kahit kami po, lahat po tayong tao nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong matuwid ni isa sa atin. Pero namatay si Jesus. Namatay si Jesus para maging anak tayo ng Lord. Para magkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At maging matuwid sa mata ng Diyos. Ganun po ang dahilan. Ayun po ang purpose kung bakit namatay si Jesus para sa atin. Para takpan lahat ng kasalanan natin. Para takpan lahat ng Merong malalaki na insekto. mga buluktot sa buhay natin. Part ng body niya, lumalabas sa bibig niya. Lumalabas sa bibig niya. Paulit-ulit. Iyak na lang siya. Iyak na lang siya. Grabe po yung ginawa ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Na hindi natin sineseryoso. Na parang wala lang sa atin. Pero para po sa Lord, it is everything. Napakahalaga po ng krus. Napakahalaga po ang ginawa ni Jesus. Huwag ka matakot sa tao. Pero hindi din ka nag-aaway. Huwag ka matakot sa tao na kaya pumatay sa iyo. Matakot ka kanino? Kay Jesus. Na kaya magtakot sa iyo. Body. So po, yun nga po, nabalot po tayo ng religion. Napaso ka na ba? Masakit. Religion po, magpumigil sa atin para magkaroon tayo ng relasyon kay Jesus. Ang Diyos
Kahit kailan po, Ang katawan mo, saan? ayaw po ng Lord ng religion. Sa doon tayo masusunod ka. Pero hindi ka makamatay. Dahil pag sa religion ka, Ang sabi ni Jesus, puro bawal. May rules, patay ka na. Pero mamamatay ka. Pakulong pero hindi pa rin maayos yung buhay mo. May kilala ba kayo ganun? Nabalitaan niyo ba yung Dahil wala leader po, ang totoo po talaga, wala pong religion na kaya makayos yung buhay natin. Nabalitaan niyo ba yun? Namatay yung bata. Alam ba ng Only bata na relationship to God. The relationship to Sabi ng Jesus. Panginoon, sa Thessalonians Wala siya si Jesus. 5:10, lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, panahon pa kaya sa Panginoon. Sabi ko si John 15:16. You did not choose me, but I chose you. Pinili ka po ng Lord. Kahit na parang, talaga ba? Hindi. Pinili ka talaga ng Lord. Pinili ka ng Lord. Siya ang pumili sa'yo. Kahit kailan hindi natin siya pinili, pero siya na mismo yung pumili sa'yo. You did not choose me, but I chose you. Ngayon po ang sabi ni Jesus. Na wala po tayong maipagyayabang sa Lord. Wala po tayong maipagyayabang sa Lord. Dahil lahat po ng meron tayo ngayon, Para yung ginagawa mo, hindi ka is biyaya na. Biyaya po ng Lord yan. Yung buhay mo, yung hininga mo, nakakarinig ka, nakakaamoy ka. It is grace of God. Biyaya po ng Lord yan. Hallelujah, Jesus. Kahit na, anong sabihin natin, kahit na anong nagawa natin, Hallelujah, Jesus. mananatili yung pagmamahal ng Lord sa atin. Ano yun po, sabi po na, para siyang inahing manok, na gusto niya tayo limliman, gusto niya tayo protektahan, pero tayo yung layo ng layo sa Kanya. Ayaw natin siya hayaan, nilimliman tayo, naprotektahan tayo. Diba po, yung manok po, yung inahin pong manok, diba gagawin po niya ang lahat para protektahan yung mga sisiw niya. Ganun din po ang ating Diyos. Gusto po niya tayo na protektahan, limliman, palakihin na maayos. Pero tayo po yung layo ng layo. Kaya sabi ko ng Lord, sige, bahala na kayo. Kung talagang gusto niyo na lumayo sa akin, ano po ibig sabihin na hindi sa pinabayaan tayo ng Lord. Nire-respeto po ng Lord ang free will natin. Lahat po tayong tao, meron po tayong free will. At nire-respeto po ng Lord. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung pipiliin mo, nire-respeto po ng Lord yan. Kahit kailan po hindi po namilit ang Lord. Na maniwala ka sa akin, manampalataya ka sa akin, hindi po. Nire-respeto po ng Lord ang free will natin. At di po namin kayo pinipilit, tanggapin niyo si Jesus, na maniwala kayo kay Jesus, na magkaroon kayo ng relasyon kay Jesus. Dahil ang Diyos po natin hindi po namilit kahit kailan. Pero naniniwala po ako na ang Lord kayang pumilos sa buhay ng isang tao. Ang Lord kayang pumilos sa puso ng isang tao. Na kaya ng Lord palambutin ang matitigas na puso. Kaya palambutin ng Lord ang matitigas ang ulo. Kaya niya paamuhin ang matatapang, ang nagabangis. Kaya niya itong paamuhin. Pero kahit kailan po hindi po namilit ang Lord dahil nire-respeto po niya ang free will natin. Kung ano man yung desisyon mo sa buhay mo, nire-respeto po ng Lord yun. Kung gusto mo yan, ganyang buhay, nire-respeto po ng Lord yun. Kung gusto mo na sumama sa mga adik, nire-respeto po ng Lord yan. Alam po, meron po akong kilala na tao. Ngayon po, pastora po siya. Dati mahilig siya mag-bar, bar siya ng bar. Gabi-gabi, bar siya ng bar. Sabi ng tatay niya sa kanya, sige, bar ka. Barbecue ka sa impyerno. Sige, bar.
Babagsak Bar ka, ang sige, malaking bar. lalaki. Gabi-gabi, bar. Babagsak Barbecue ka sa impyerno. Nakakatawa po, pero seryoso po yun. Totoo po yun. Mamamatay ka. Mamamatay tayong lahat. Huwag niyo po May ang tayo. kaluluwa ka. Mahal ka ng Panginoon. Naabutin ka ng kamatayan at pupunta ka sa impyerno at saka ako magsisisi. Totoo po. Seryoso po. Masaya po ang kasalanan Seryoso po. at masarap ang kasalanan. Huwag siyang pansinin. Sobra. Kaya siya. Close your eyes. Sobrang saya po sa kasalanan. Magsisi ka sa Pero ang kasalanan. totoo po, meron po consequence sa kasalanan. Meron po consequence sa kasalanan. Huwag mong patigasin ang puso mo. Huwag mong patigasin ang puso mo. Mahal ka Yung ng ginagawa niyo po, Panginoon. Sumulit kayo sa yung prayer. pinagkakataon kayo sa kapwa niyo, lalaki, kapwa niyo, babae. Right now, Yung consequence the po Lord yun. will touch you right now. Ganda mo ang panalangin ko, ilakas mo to. Huwag ka mahiya. Ano ba, ginagawa natin kasalanan. Lahat po may consequence, pero masarap po ang totoo. Masarap ang kasalanan. Pero may consequence po. Panginoong Yesus. Naalala ko po, dumating po ako sa point. Nag-depress ako. Sobra ako nag-depress. Ako Patawarin niyo po lumalabas sa ako. kwarto ko. Kung Hindi ako ako po kumakain. Lagi ako ay nakot. nakakalimot Lagi ako naiiyak. sa'yo, Hindi ako makatulog na maayos. patawarin mo ako. Naakit po yung araw-araw ko. Kung ako po ay nagmura. Ilang punto ko ng ganun. Pero masasabi ko po, hindi po ang pinagawa ng Lord. Kahit na dumalo ko sa kadiliman na yun, hindi po ang pinagawa ng Patawarin Lord. niyo po ako. Kahit na tinalikuran ko siya, hindi ako pinagawa ng Lord. Dahil ang Ay pangako po niya, nakakalimot that he sa'yo. will live to 99. Patawarin niyo po ako. Kung ako Tayo ay yun yung one na yun. Handa nang iwan yung 99 para sa iyo. walang takot sa'yo. Handa nang iwan yung 99 para iligtas ko. Ayoko po. Ito, gusto ko na po mamatay Ayoko na. ngayon. Panginoong Jesus. Naalala ko, nag-pray ako, Lord, sana masagasan ko lang ako. Sana Lord, baksidyan ko na lang ako. Sana Lord, pamatay na lang ako sa sakit. Umalis Pero ka. alam ko, pag nagpakamatay ako, alam ko saan ako mapupunta. Kaya hindi ko tinuloy. Pero gusto ko na mamatay na. Dahil sobrang depressed na ako. Panginoong Jesus. Iniwan ako ni jowa ko. At tagapagligtas. Kaya ako Sa oras na-depress. na to, linis na ako ng dugo. Pero hindi ko ako iniwan. Ibibigay ko Tinanggal niya ako sa kasiliman na yun. ang buhay ko. Pinapatawad ko na po. Hindi po ako binigo ng Lord. Sabi ko sa Romans, Nananakit at nagkasala sa akin. sino man sa kapalataya ko, hindi mapapaya. Hindi po ako pinayaan na Lord. Lahat ng nagkasala. Bumalik ako sa kanya na ayos ko yung relasyon ko sa kanya. Hindi po ako pinayaan ng Ng Lord. masasakit. Ito na po ako ngayon. Nagpapatotoo ako. Totoo Pinapatawad yung ko. Diyos. Totoo yung Diyos. Dahil Mahal tayo ng Lord. pinatawad. Kahit di mo ramdam, Ayoko. kahit di mo nakikita, Ayoko na po. pero mahal ka ng Lord. Parang imposible. Nagalit. Ayoko na po. Sa kalungkutan. Parang di naman totoo. Ayoko Pero na mahal po. ka ng Lord. Mahal na mahal ka ng Lord. Bilang basta mahal. Ayoko na po. Hindi po. Hindi katulad ng pagmamahal ng magulang mo. Hindi katulad ng pagmamahal. Naniniwala Mo, ako. ng jowa mo. Hindi. Ang Jesus. mas sigit pa doon ang pagmamahal ng Lord sa iyo. Mahal. Bilang ng Lord ang buhok mo. Mahalaga. Ako. Bilang ng Lord ang yung mga buhok mo. Bilang ng Lord yan. Sa krus. Ganun tayo nakakilala. Para sa akin. Sa oras na to. Dahil nilikha ka niya. Binibigay ko sa Nilikha iyo. tayo ng Lord. Ang buhay ko. Gusto ng Lord. Banal. Na lahat ng mga Ay, nilikha Espiritu. niya ay may relasyon sa kanya. Ngayon. Magkaroon ng relasyon sa kanya. Pumasok ka. Sa buhay ko. Banal. Na Espiritu. Turuan mo ko. Magkaroon. Ng Sabi ko sa takot. Matthew 11:28, Sa Panginoon. come to me all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Tulungan mo Lahat ako. kayo nag-aalala, Sumunod. lahat kayo Sa na Panginoon. may kabigatan, Banal na Espiritu. lahat kayo nag-depress, Sa oras na lahat ito. kayo malungkot, Hanggang sa huli kong sumapit hininga. kayo sa akin. Hallelujah. Kasama kita. The Lord is inviting you right now. Lumapit ka sa akin ng natin. Maintindihan Lumapit ka ulit sa ang akin. Bible. Amen. Tulungan mo ako. The Lord is close to the broken hearted. Simbahan. Na tunay. Naiintindihan ng Lord ang kabigatan mo. Alam ng Lord ang kabigatan mo. Banal na Espiritu. Akala
alam mo, walang nakakaintindi sa'yo, walang Ngayon, nakaka-appreciate sa'yo, walang nakakakita sa'yo. lahat Ang kabigatan mo. ng mabibigay. Kitang-kita po yan ng Lord. Kitang-kita po yan ng Lord. In Jesus' name. Dahil naranasan ko yan. Sa Panginoon Naranasan ko yan, Jesus. Lord. Kabigatan mo yan. Kaya hindi ko Ay anak na. Sa araw na ito, sobrang nakakatakot ang mundo. Diyos, Mga bagay din sa mga nakakapagod. ikaw, ang mag-iingat. Ikaw, Lord, once you right now. Kahit saan ako, Come to me and son. ilayo mo ako Kung ikaw nabibigatan, kung ikaw nag-aalala, kung ikaw nadidepresyon, na masasama. Yes. kung kailangan mo ng kapayapaan, kung kailangan mo ng tagaanan, Kasi ay, hindi pa kayo bigay. come to me. You want to receive the Holy Spirit? Gusto niyo maramdaman yung love ni Jesus? Kahit parang ginawa mo, ready siya, nayakapin ka. Sinakit sa'yo, patawarin mo na sila. Pinatawad ka ni Jesus. Ayaw ni Mahal Jesus. po tayo ng Totoo nyo Lord. lang ang may gusto na magulo ka. Mahal ka ng Panginoon. Ano sinabi sa'yo? Ano sinabi sa'yo na sumpa? Ano sinabi sa'yo na wala Opo. kang kwenta? Sinabi sa'yo na Dahil biro po ka. nagpapray ko po Sinabi kayo. sa'yo, sino nagsabi nun sa'yo? Patawarin mo siya. Amen. Patawarin Lord, mo salamat po, Lord, sa gabi Sino na ito, nagsabi Panginoon. nun sa'yo? Lord, dalayan po Sinumpa ka kami niya? ng bawat tao, Panginoon, Huwag ka makinig nakakarinig, doon. Panginoon. Huwag ka makinig doon. Huwag mo siyang Ang boses pakinggan. na ito, Panginoon. Sino tulak na nagsabi ito, sa'yo Panginoon. nun Lord, na you will masasakit na touch me, salita? Lord. You will speak to Sino them, nagsabi Panginoon. sa'yo? Bakit mo yung Lord, pangalan niya, walang Lord, religion, pinapatawad din Panginoon. ako Walang siya? pangalan ng church, Panginoon. Sino gumawa nun sa'yo? Walang May pastor, gumawa sa'yo? walang pare, May gumawa walang sa'yo ng ministro. masamang bagay. Walang pangalan ng May nanakit religion, sa'yo. walang na bagay. Wala kang mapagsabihan. Ayaw Alam ni mag-ayos, Jesus yun. Ayaw ni magligtas. Jesus. Ng buhay namin. Ang pangalan lang ng Sige, anak sige. ko, Jesus. Hallelujah. 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 Sabi ng Jesus, all creation to worship. Magligtas. All my soul praise the Lord. Sige, magpuri ka sa Panginoon. Tanay City, San Pedro. Sabihin mo, hallelujah. You will bless the city, Lord. You will protect the city. Kaya mo si Jesus. For your glory. Bumaya mo po. We pray right now, Lord. Lord, bawat pwesto, Panginoon. Bawat In the pwesto, name of Panginoon. Jesus, I command every spirit of anger, every spirit of rebellion, right now, out, 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 out. Protektahan niyo po sila, Panginoon. Dodohin niyo po, Panginoon. Lord, dahil mo po, speaking to them, Panginoon. Na hindi aksidente itong gabi na ito, Panginoon. Na parang hindi sila nakikinig, Panginoon. I know, but I know, Panginoon, that you are touching them, Panginoon. Amen. That you are speaking to them, Panginoon. Lord, protect them, Lord. Guide them, Panginoon. And bless them, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Ano man, makabahayan nila, Panginoon. Ano man ang mga negosyo nila, Panginoon. Panginoon, Pagpalain niyo po sa strictly dito sa Paapaw. Ang bawat pwesto na namin dito, Panginoon. Touch their hearts. Lord, kailangan ko nila, Panginoon. Isuka mo, isuka mo. The power of the blood of Jesus. The power of the Holy Spirit. Kahit tayo sa buhay na stable na sila, marami na silang pera, Panginoon. Out mo. Kung wala namang Jesus sa buhay niyo, Lord. Fire. Fire. Fire, Holy Ghost. Touch them, Fire, Panginoon. Holy Ghost. Open their Fire. hearts, their Fire. minds, Fire. Fire, Holy Ghost. Fire, Holy Ghost. I pray, Fire, Panginoon, Holy Ghost. every spirit of religion right now, I bring this brutal way. Out, 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 I out. rebuke every word Jesus name. Out, 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 out. Jesus name. Out, out, out. Isuka mo, isuka mo, isuka mo. Isuka mo, isuka mo. Lamas mo, lamas mo. Jesus name. Dito para sa kung ano man. Dito para Yes, sa oh God. dumanan.
Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. In Jesus' name. Out, 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 out. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus' name. Out, out, out. Skins belongs to Jesus. Out, out, out. Suka mo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ayaw ko. Ayan ko na lang. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hello po, good evening. Sa ating lahat. Marami po bang na-bless sa lahat ng share, sa lahat ng testimonies. Kung paano binago ng ating Panginoong Isus ang buhay ng bawat isa sa amin. And I believe na kayo rin ay kayang baguhin ng ating Panginoon na kayo rin ay kayang i-touch ng Holy Spirit tonight. And dahil ng mga kasamahan ko, ako po yung i-share din ang testimony ko. Kung paano ko nakilala si Jesus Christ, kung paano na ako binago, at kung paano niya ako niligtas mula sa ako kaya ay depressed noon, way back in 2021. No, way back when I was in high school po. Ako po ay may suicidal tendencies. Gusto ko nang mamatay. Yung bago lang po, this 2023, ako po ay kumuhanin ng blade. At tinatap ko na sa aking race. Because gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang matapos lahat ng problema sa mundo ito. Gusto ko nang matapos lahat ng pinagdadaanan ko. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. And the Lord didn't let that happen. Hindi kaya ng Lord na ipin ko ang sarili kong buhay. Sige, ilabas mo. Hindi kaya ng Lord Pigilan na niya. mawala ako ng mundo. Sayang sa akin ang Lord sa Diyos kaya ng mga kailangan. For all the plans I have for you, bless the Lord. Bless the Lord for you ng pamilya. Bless to give you hope and future. Yes, ilabas mo pa. Yes. Ang testimony ko rin po, Be free in the mighty name of Jesus. Be free in the mighty name of Jesus. Be free. Fire, Holy Ghost. Fire, 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 fire. Asang kailan din kasalanan. Bakit pa ba naaabot ang babae sa panahuli sa masturbation? Alis. Yes. Ako po ay sa history ko po. Ako po ay sexual abuse. Bata pa lang po, naapin ako sa dalawang gawain. In the name of Jesus. Sexual abuse, Manifest and go. Go. And then, Manifest and go nahuli ko right yung now. 9 years old ako. Go right Ako now. taon ko ulit yun, 11 years old ako. Manifest and go right now. Ang gumawa ko Loose your grip and go sa akin right ay now. malapit sa akin. Malapit sa Spirit akin right sa now. aking pamilya. I'm confronting you, Satan. Hindi ko po akalain yung nangyayari dun sa akin. Give it right now. Get out in the mighty name. Dahil sa ganun, narinig gawain. Labas. In Jesus. And doon tayo po na sobrang adik ko na sa pornography, sa masturbation. Sobrang lungkot. Inaramdaman ko. Hindi lang lungkot. Depress ako. Dahil nakakahiya na sa katulad ko ay addicted sa pornography, sa masturbation. Kaya hindi ko kasalo sa mga pamilya ko, sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko. Kasi nakakahiya. Nakakahiya. Sobrang dirty na tingin ko sa sarili ko. Sobrang baba na tingin ko sa sarili ko. And gusto ko nang mamatay. Dahil yun din, yung factor na yun, sa factor yun, na gusto ko nang mamatay. Na gusto ko nang itilin. Gusto ko nang i-end yung buhay ko dito sa mundo. And the Lord, yung forgiveness of sins. Yun po yung message namin tonight. Forgiveness of sins. Na kahit gano'n ba o makasalanan tingin mo sa sarili mo, kahit gano'n ba katubig tingin mo sa sarili mo, kaya kang patawarin natin Panginoong Isus. Kaya ka niyang patawarin at linisin mula sa iyong mga kasalanan. Kaya ka niyang alisin mula sa darkness na yun, mula sa karamihan na yun. And by the grace of God, dito na po ako ngayon. I'm free from porn and free from masturbation. And I declare that I am forgiven. Hindi na po ko na ilang i-share ko.
Katulad po noon, hindi ko katulad noon. Sobrang nahihiya ako. Ngayon, by the grace of God, I'm standing in front of you. Nagtestify ako. Ako, nilinis natin Panginoon. Ako, pinatawad natin Panginoon mula sa akin na